Praise God. Praise God. God is good all the time. And all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Kawit sa probinsya ng Cavite. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Kawit. May mudaag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit. Ika-22 kabanata, ang talata po ay 6 at 7. Ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. Ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. Ang sabi ko, kayo Diyos, anak ng kataas-taasan. Ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. Ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Tulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. Ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Tulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, umaamin sa lahat naming pagkakasala. Ang aming panalangin sa pamagitan ng banal na dugo ng aming manunubos. Malinis ang lahat naming karumihan at tunay kami po ay maging malinis sa inyong banal na harapan. Habang aming din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Kawit sa probinsya ng Cavite. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan sa bayan ng Kawit na ginawa ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang sa pangalan ni Jesus at ang aming hiling Panginoon sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Kawit. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis, ika-39 na kabanata. Ang talata po ay 21 hanggang 23. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose, sapagat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang
gawain. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi po ito ng banal na kasulatan ay ating matutunghayan ng kapangyarihan ng Diyos. Samantalang si Jose po ay nasa loob ng bilangguan, siya ay hindi pinabayaan ni Yahweh. At maging ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Kung atin po itong uunawain, ito po ay nagbibigay sa atin ng katotohanan na hindi ang lugar ang magsasabi kung sino tayo, kung hindi ang Panginoon. Nasa loob po ng bilangguan si Jose. Pero ang pabor ng Diyos ay sumasama sa kanya. Mga kapatid, dapat nating maunawaan, ito po yung sinasabi ko ng isang beses, na ang pagiging malapit sa Diyos ay magdudulot ng siguradong pagpapala sa sino man na hindi papayag na hindi tanggapin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, kung sa bawat araw tayo ay magbubulay, kung sa bawat araw tayo'y makikipag-ugnay sa Panginoon, ako, napaka-imposible po na tayo'y pabayaan ng Diyos. Napaka-imposible po na hindi natin maranasan ang pagsama at pagkilos ng Panginoon. Ginawa po si Jose na tagapamahala sa lahat ng mga bilanggo, hindi doon lang sa kaselda niya, hindi lang doon sa kasama niya, kung hindi ang lahat ng bilanggo under sa kanya. Ako, Bernie, kahit naman ano sabihin, kahit naman maging under pa sa iyo ang lahat, isa ka pa ring bilanggo. Samantalang yan po ay totoo, naisip ba natin kung anong pabor yung tinatanggap ng tagapanguna sa mga selda po, sa mga bilangguan po ngayon, may mga hari ng selda, may mga tagapanguna ang mga selda, pero hindi lang po tagapanguna ng selda si Jose. Tagapanguna ng lahat ng bilanggo. So, siya yung pinakapuno ng lahat ng hari ng selda. At samantalang siya po ay bilanggo, alam nyo ba, mas marami pang pabor na tinatanggap ang mga bilanggo kumpara sa mga nasa labas. Mas delikado pa po ang buhay ng mga nasa labas. Kasi yung mga nasa loob ng bilanggo, mga bantay nila. Di ba po? No? Hindi ka basta-basta, well, hindi ka basta-basta makakatakas doon dahil siguradong, no? They were trained for that. Nung unang panahon pa yan, Bernie, mas malamang po na sila mas trained. Kasi hindi katulad ngayon, may mga CCTV na, no? Tapos madami ng tao. Dati, hindi natin alam kung gaano sila karami. Pero sisiguraduhin nila na walang bilanggong makakatakas dahil kung hindi, sila ang papalit doon. So, ang sinasabi po sa atin ito, or ng Diyos ay nakayusay. Pinapabura ng Panginoon si Jose. Siya na yung tanging nagpapasya kung anong gagawin sa loob ng bilangguan. Siya na ang nagdi-decide. Biro nyo po, yung idea na yun. Alam nyo po,
Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa pag-aaral ng bahaging ito ng banal na kasulatan, may mga katotohanan na binubuksan ng Panginoon sa atin. Nasa isa ka bang madilim na sitwasyon? Nasa isa ka bang mahirap na sitwasyon? Hindi ko alam. Hindi ko din alam kung ano. Pero, siyasatin mo. Hindi ka naman ilalagay ng Panginoon dyan ng baliwala lang. Siguradong may ipinagkakatiwala ang Panginoon sa iyo. At mas higit kang nagtutuon doon sa kadiliman, doon sa kahirapan ng sitwasyon. Aba, mas magtatagal ka dyan, kapatid. At mas magiging madilim ang iyong paningin. Kung saan mo itutuon ang iyong paningin, yun yung magkakaloob sa iyo ng kaunawaan. Kung sa dilim mo itutuon, mas lalong didilim ang sitwasyon. Bakit hindi mo ituon sa kaliwanagan? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Ito po yung pangangailangan na ang sabi ng salita ng Diyos, ating ituon ang ating pansin sa Kanya na nagpasimula at nagpapadalisay ng ating pananampalataya. Sa kadahilan ng kung ating itutuon ang ating pansin sa ating Diyos na buhay, ito po'y magkakaloob ng bagong kaunawaan. Ito po'y magkakaloob ng bagong katotohanan. Ano po? Actually, dating katotohanan na yan. Pero hindi maliwanag para sa iyo dahil kung saan-saan ka nga nakabaling. Pero sa pagkakataon na iyong ituon ang iyong pansin sa Panginoon, katulad ng ginagawa ni Jose na samantalang siya'y nasa loob ng bilang, siya'y patuloy na pinapabura ng Diyos. Mga kapatid, ito po'y nagsasabi sa atin na hindi kadiliman talaga ang mga iniisip nating kadiliman. Bagkus, maaring ang mga sitwasyon na tila ba sa ating kaisipan ay napakahirap na parang yata maganda itong sitwasyon ko sa iyong kaisipan. Pero sa itinakda at itinalaga ng Panginoon, iyan pala yung pasimula, pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay. Yan pala yung pasimula ng paghahatid ng Panginoon sa iyo patungo sa kaganapan ng mga ipinangako sa iyo nung una pa. Kapag ganyan ang sitwasyon, baka gustuhin mo nang laging andyan sa iniisip mong kadiliman. Ano mo? Alam niyo, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat yung mga pagkakataon na ang inyo pong lingkod nalagay sa mga sitwasyon na sa aking kaisipan, Lord, lingkod mo ako pero dinala mo ako dito. Alam niyo po, walang galang na sa Panginoon. Mareklamo po ako na ang sabi ko sa Panginoon, nagpapastor ako. Tapos, dito mo ako nilagay. Ganito ang pinayagan mong mangyari sa buhay ko. Ang sama po ng loob ko. Pero, alam niyo po, habang nasa ganun akong sitwasyon, ang Panginoon sa kanyang karunungan ay nagkaloob sa inyong lingkod ng kaunawaan na kung ikaw ay magrereklamo, nang magrereklamo, hindi mo maiintindihan kung bakit kita pinayagan na malagay dyan. Pero, kung ikaw ay makikinig at iyong uunawain kung bakit ka naririyan, aba, papawalan ba kita ng dahilan? At alam niyo po, ito ay nagdulot sa akin ng kapanatagan na, ay, sinasamahan ako ng Panginoon. Kahit pala na sa ganito akong sitwasyon, hindi pala ako dapat matakot, mag-alala, mangamba.
Kailangan ko palang manalig sa Diyos at tunay na tumiwala sa Kanya. At alam niyo po sa kahabagan at biyaya ng ating Diyos na buhay, 2026 na kasama niyo pa rin po ako. At gusto ko pong ideklara, it's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. At dahil po yan sa kanyang kahabagan, dahil po yan sa kanyang pangunguna, pagsama at pagtatagumpay. Mga kapatid, ngayon pong araw na ito, ako'y nananalig. Doon tayo gustong ihatid ng katotohanan ng Panginoon na tayo ay lumakad sa kanyang kaliwanagan sapagkat siya ang patuloy na magkakaloob ng kaunawaan ng katotohanan upang tayo ay tunay na magtagumpay. Nalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa inyong ipinagkaloob na katwiran, sa inyong ipinagkaloob na katotohanan. Ama, kami po ay tunay na namamangha sa inyong kahabagan sa amin. Na samantalang kami ay nasa mga sitwasyon na sa aming palagay ay hindi kaaya-aya. Pero kayo po ang gumagawa ng paraan. At nasa inyo po ang kadahilanan kung bakit kami ay inyong pinayagan sa mga ganitong sitwasyon. At kami po ay nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad, Ama, sa mga pagsalansang, sa mga kawalan ng pananampalataya. At Lord, sa oras na ito, dinudulog namin sa iyo na kami po patuloy na liwanagan. Hayaan mo po na maging masikat sa amin ang iyong katotohanan at katwiran. Maging dahilan kung bakit kami lumakad sa inyong katwiran at magtagumpay. Lord, amin ding dinudulog sa iyo ang bayan ng Kawit sa probinsya ng Cavite. Ang aming panalangin, Lord, ang katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Kawit ay magkaroon ng unawaan. Hayaan mo po na mas maging maliwanag sa kanilang inyong katotohanan at sa pangalan ni Jesus. Idinudulog namin ang pagkakaisa ng katawan ng aming Panginoong Hesukristo maging ugat ng pagtatatag ng altar ng Santong Espiritu para sa aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Kawit. At sa pangalan ni Jesus, ayan mo pong ang altar na ito ay maging handugan ng pagpupuri, pagsamba, kayo din po ng pagtitiwala sa iyo. And we declare the fire of revival na bababa sa bayan ng Kawit sa pangalan ni Jesus. At ayan mong dumaloy din po ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Hayaan mong dumaloy ang iyong kaluwalhatian, ang iyong Son Spirit. At ang aming panalangin, Panginoon, ikaw din po ang magkaloob ng pag-unlad upang tunay maganap ng mga bayang ito ang panawagan mo. At hayaan mong dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao upang matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the heart of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo sa aming mga trade agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia Pacific, International Institute Studies. Lord, dinudulog namin na kayong magkaloob ng lahat nilang pangangailangan upang matupad nila ang iyong itinakda sa kanila. Gayun din po, Panginoon, yung aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Kalingain mo po sila
At hayaan mong tanggapin nila ang kakayahan na magtagumpay para sa iyong pangalan. Gayun din po, Panginoon, ang aming mga OFWs na tinawag bilang overseas Filipino witnesses. Lord, itago mo sila sa iyong malabay na pakpak at magtagumpay ayon sa iyong itinakda. Ito din yung aming panalangin, Panginoon, para sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. At Lord, ipadala mo ang iyong husga ng katwiran sa aming pinakamamahal na bayan. Ito po yung aming hinihiling, Lord God, na tunay na mapangyari ang iyong naisip sa pangalan ni Jesus. At tunay, walang sino man among Diyos who will be higher than the law that you have ordained para sa bansang Pilipinas. And by faith, we declare victory over our beloved Philippines. Dasalin po namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Mapangyari ang dakilang kalooban. We speak the fire of revival in Jesus' name. Ganyan din po, Panginoon, sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Kilusan mo ng walang katulad. Tumaloy ang iyong pangunguna at pagsama. As we also pray sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at America. We decree the fire of revival sa mga bayang ito. As we also speak peace over Israel. Maraming salamat po aming pag-asa. Tinugod at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo'y dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang paspas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and with parking, with a new fee, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.